Sa paanan ng bundok na laging tinatabingan ng ulap at ambon, may baryong nilalamon ng alikabok tuwing tag-araw at ng putik tuwing tagulan. Doon nakatira sina Lino at Merced, mag-asawang magsasaka na sanay sa pilipit na sikmura, kakaunting bigas at mahabang pila ng utang sa suking talipapa. Sa tuwing ihip ng hangin mula sa hilaga, parang may kasamang buntong hininga ang mga tanim nilang palay. Maninipis ang katawan, madaling sumuko sa init at lamig. Ang lupang kanilang sinasaka ay hindi kanila. Kabilang iyon sa malawak na hasyenda ni Don Roberto Alvendia, nakatira sa bahay na bato sa gitna ng akasyang nililibutan ng mga postet gwardyang parang stalagmitang bakal. Si Don Roberto ang uri ng taong may sapatos na mas mahal pa sa taunang ani ng isang pamilya at may saliw ng latay sa bawat salitang batas. Sa anino niya, mayroong palaging nakabuntot na mga lalaking walang apelido, mga mukhang tinapyasan ng awa na ang pangalan ay karaniwang Boy, Teba, Mukli o Bogs at ang tanging trabaho ay magtakot at maniningil. Sa mga mata ng baryo, sina Lino at Merced ay palaging kawawa. Kung hindi sila minamaliit dahil sa luma nilang kariton, minamaliit sila dahil sa tuwing anihan ay may bagong bawas na ipinapataw ang katiwala ng hasyenda, minsan sa bigat ng sakong palay, minsan sa dami ng palayok ng pawis at madalas sa dignidad. Natutong manahimik ang mag-asawa, hindi dahil duwag sila, kundi dahil sinusukat nila ang lakas ayon sa kayang ibuga ng tiyan at tapang ng dibdib kapag gabing walang ilaw. Isang dapit hapon nang ang araw ay tila pinitpit na mangga sa pagitan ng ulap at bundok, nagbuhat si Lino ng kahoy mula sa gulod. Si Merced naman ay nakaluklok sa bangkito, binibilang ang natitirang bigas, 3 gatang, at itinatabing maigi ang pinatuyong dilis na binili sa utang. Nagkatinginan sila. Wala na naman. Ngunit sa pagitan ng gutom at pagod, may lambing na araw-araw nilang inuulit. Mabubuhay tayo. May bukas pa. Sa hilera ng kawayan na nagsisilbing bakod, may maliit na punso. Kulay abo. Tila luwad na pinisil ng higanting daliri. Kinalakhan ni Lino na igalang iyon. Bawal tapakan, bawal tusukin, bawal paglaruan. Noon, kabataan pa niya, may nagsabing tirahan yan ng duwending puti. Mabait sila kung marunong kang gumalang. Sa kabilang dako naman, sa bibig ng matatanda, palaging may kasunod na babala. Kapag ginagalit mo sila, masisira ang ani, maliligaw ang kalabaw, mamamalasin ang bata. Ang gabing iyon, umungol ang langit. Pumigat ang hangin at tumili ang mga kuliglig. Baka ulan, sabi ni Lino, sabay tingala. Mabuti kung ulan, tugon ni Merced, ngunit ang tono niya ay hindi pag-asa kundi dasal na mahina. Bago isara ang pinto ng kanilang barong-barong, napansin ni Merced na may kumikisap-kisap sa gilid ng punso. Hindi apoy, hindi alitap-tap, parang puting liwanag na humahagod sa damo. Lino, mahina niyang tawag. May kakaiba. Lumapit si Lino. Kinuha ang lamparang may kupas na salamin at marahang inangat. Sa ilalim ng liwanag, nakita nila ang 2 munting nilalang. Kasing laki ng sanggol, ngunit mas proporsyonado ang galaw, mas buo ang hugis. Pareho silang nakaputi. Ang lalaki may maliit na sombrerong yari sa balat ng kaping butil. Ang babae may batik-batik na saya na tila hinabi mula sa sinag ng buwan. Sa tiyan ng babae ay may banayad na umbok, buntis. Nanginig ang tuhod ni Lino, hindi sa takot kundi sa pagkamangha. Mapagpalang gabi po, nausal niya, pinilit alalahanin ang mga bilin ng matatanda. Magalang ka, huwag makulit, huwag titigan ng matagal. Mapagpalang gabi rin tao, sagot ng lalaking puti, at ang boses niya ay parang daloy ng tubig sa batong pinakintab ng taon. Ako si Dumian, at ito ang aking kabiyak na si Bulan.
Naglakbay kami mula sa hilagang lagusan ng bundok sapagkat hinahabol kami ng isang itim na hangad. Napatingin si Merced sa tiyan ni Bulan. Kung gayon, kayo'y mga kaibigan. Mga kaibigan, ulit ni Bulan na tila tinikman ng bigat ng salita. Naghahanap kami ng ligtas na mapaglilihian. Umambon. Ang usok mula sa dapugan ay kumislot pataas at parang umikot sa paligid ng punso. Naramdaman ni Merced na may kakayahang magmalasakit ang kaniyang kamay. Kinuha niya ang lumang banig na ginagawa niyang pantakip sa palay. Kung hahayaan ninyo, dito muna kayo sa aming silong. Alok niya. May banig dito at makakapagpahinga si Bulan. Nagkatinginan ang mag-asawang duwende. Sa ilalim ng inyong bubong, wika ni Dumian, magiging saksi ang inyong pader sa aming pangako. Kung kami palaring manatili, babantayan namin ang iyong ani, babasbasan ang iyong lupa. Tinapik niya ang baywang na parang tumitimbang ng lihim. At may dala akong isang hibla ng liwanag ng tubod, regalo naming handog sa kaibigang di nagpipinta ng masama sa aming lahi. Nagkusa si Lino na maglatag. Si Merced naman ay kumayod ng latang gatas. Laman nito'y tubig lang at kaunting asukal na tinira sa pista ng kapilya. Inalok niya yon sa 2 puti. Hindi sila uminom, ngunit kapag dakay na puno ng malamig na halimuyak ang silid, amoy dahon ng dayap at bagong pitas na sambong. Pasasalamat, wika ni Bulan, hindi sa laman kundi sa loobin. Sumalampak si Lino sa bangkito, parang bata sa harap ng kwentuhan. Sino ang humahabol sa inyo? Hangad na itim, sagot ni Dumian. Isang alingas-ngas ng kapangyarihan na nakapamugad sa mga taong ang akala'y kayang bilhin ng abat mataas, ang alaala't kinabukasan. Sa lupang ito, ang hangad na iyon ay may mukha at pangalan, Don Ruperto, sabay na usal ni Lino at Merced. Umihip ang hangin, kumalansing ang mga lata sa kisame. Siya nga, ani Dumian. At ang kanyang tagasunod na marunong sa mga bulong ng damo, ngunit ginawang kalakal ang liwanag, ang albularyong si Mang Sabas. Matagal na naming nararamdaman ang pag-iinit ng kanilang pagnanasa, lupa, tubig, at kung maaari, maging ang mga espiritu sa punso. Napatingin si Lino sa pinto. Kami man ay dinadaya, sabi niya, at minamaliit, ngunit wala kaming kalakasan laban sa kanilang patalim at gwardya. May ibang uri ng lakas, tugon ni Bulan, at dinala ang palad sa sariling tiyan. Ang lakas ng paghahabi. Kapag may tao na marunong magbigay at marunong tumanggap, may hiblang tumatawid sa pagitan ninyong dalawa, humahabi iyon sa paligid, nagiging lambat na sumasalo sa mga mahuhulog. Kung ganon, tanong ni Merced, bakit kayo humihingi ng silong sa amin? Kami ay mahina. Dahil ang mga mahina, wika ni Dumian, ang may pinakamatibay na hibla. Sa labas, lumiwanag ang kidlat. Sa kasunod na kulog, tila may kumatok sa hangin ang isang mukhang hindi nila nakikita. Hindi pa man humuhupa ang dagundong, may kumalabog sa malayo, sigaw, tawanan na paos at pagaspas ng jaket na mamasa-masa. Doon, sa paanan ng gulod, may ilaw na gumagalaw, sulo. Nagkatinginan si Lino at Merced. Mabilis na sinindihan ni Lino ang lamparang nasa mesang kawayan. Mukhang mga tao ni Don Ruperto, bulong niya. Kapag ganoong oras, wala namang naglalakad sa gulod. Kung ganoon, ani Dumian, huwag kayong magbukas ng pinto kapag kumatok at huwag ninyo kaming banggitin. Kami mga anino lamang na dumaan. Pero, tutol ni Merced, kung kayo'y hinahanap, anong magagawa namin? Ang magagawa ninyo, sagot ni Bulan, ay maniwala muna. Sa hawak ni Dumian, may sumilay na munting sinag,
parang sinulid na pilak. Inilagay niya ito sa supot na buri at iniabot kay Lino. Ito ang hibla ng tubod, kung saan dumadaloy ang tubig sa ilalim ng lupa. Ihalong mariin sa binhi bago ninyo itanim, at sa tuwing magbubukal kayo ng balon, humuni kayo ng iisang nota. Li, li, li. 3 maikling huni, isang mahabang hinga. Iyon ang tono ng tubig. Makikinig siya. Nanatiling nakabukas ang bibig ni Lino. Hindi ko po alam kung walang dapat malaman ngayon, sabi ni Dumian na may ngiting may tiwala. Basta't huwag ninyo kaming itatwa sa inyong mga puso. Umalulong ang aso ng kapitbahay. Kasunod noon ay ang tunog ng mga yabag. Pak, pak, pak. Parang nabugbog ang pinto ng hangin, ngunit hindi hangin iyon, may pumalo sa poste, marahil yantok o baras. Hoy! Sigaw ng paos na tinig mula sa labas. Buksan ninyo, tao ng hasyenda. Napapitlag si Merced. Kinuha ni Lino ang nakaipit na itak sa likod ng kawayang aparador. Nagpalinga siya, hinanap ang mag-asawang puti. Ngunit sa isang kisap, parang sumanib ang liwanag nila sa mga anino ng dingding. Nawala. Tangi na lamang ang malamig na amoy sambong ang naiwan. Buksan ninyo, sabi. Muling sigaw sa labas. May pinapahanap si Don Roberto. May nagtatago raw sa punso ninyong yan. Mga nagpupuslit ng swerte. Mga umaagaw ng kapangyarihan sa may-ari ng lupa. Napakuyom si Lino. Binitiwan niya ang itak at dahan-dahang isinilid sa ilalim ng banig si Bulan. Ngunit wala na nga roon. Bakas na lang ng malamlam na liwanag ang natira. Sa may punso, umalo ng damo na parabang may pumisil mula sa ilalim. Lino, bulong ni Merced. Huwag kang gagawa ng ikapapahamak natin. Pero sa ibang dulo ng tinig niya, may bakas ng tibay na hindi rin niya inaasahan sa sarili. Kumalansing ang kandado. Wala silang kandado. Pinasok ng paa ng lalaking hindi nila kilala ang siwang ng pinto at itinaas iyon na parabang pumuputol ng tinik. 3 lalaki ang sumungaw. Si Boy Teba na may peklat sa pisngi at Ningning na parang kalawang sa mata. Si Mukli, pandak ngunit malapad. At isang lalaking may malaking sombrero na nakabaywang ang baril, Bogs. Nang makita nila ang payak na lampara at ang 2 uling sa dapogan, natatawang napangiwi si Boy Teba. Nag-uulam yata kayo ng usok, Anya. Nakatikim na ba kayo ng ulam na takot? Anong kailangan ninyo? Tanong ni Lino, pinipilit maging kalmado. Sa gilid ng kaniyang palad, naramdaman niya ang supot na buri, ang hibla, na parang humihinga. Pinapahanap ang dumalaw na kakaiba, sabat ni Bogs. Sabi ng albularyo sa hasyenda, may puting espiritu daw na dadaan dito ngayong gabi. Kapag nahuli namin, may gantimpala. Kapag itinago ninyo, may parusa. Wala kaming bisita, ani Merced, na ang boses ay parang dasal na naging palaso. Kung gusto ninyong maghalughog, huwag ninyong galawin ang punso. Iyon ay banal. Nagtawa na ng 3. Banal? Ulit ni Mukli. Banal ang amo namin. Siya ang batas dito. Itinuro niya ang punso gamit ang dulo ng yantok. Ito, lupa ng amo. Lahat ng nakapatong dito kanya. Sumadsad ang dulo ng yantok sa gilid ng punso, gumuhit ang luwad. Napakagat si Lino sa labi. May narinig siyang napakahinang lilili. Huni na parang mula sa ilalim ng lupa. Hindi niya alam kung guni-guni o hangin lang. Kung ayaw niyong masama sa listahan, dagdag ni Boy Teba, maghanda kayo bukas ng 5 sako ng palay na dagdag sa ambagan. Pambalanse sa pagkakaltas sa kita ng hasyenda. May bagong patakaran si Don Roberto. Kapag hindi kayo nakapag-abot, kukunin na namin ang kalahati ng lote na sinasaka ninyo. At kung sumagot pa kayo, baka ibang kukunin.
May naririnig akong magandang kwento tungkol sa babaeng marunong magwalis ng palay. Pinagapang niya ang tingin kay Merced sa paraang marumi. Umusok ang dibdib ni Lino. Sobra na yan, sigaw niya, ngunit sa mismong iglap na iyon parang may malamig na kamay na humaplos sa kanyang batok. Pumirmi ang init. Dumulas ang galit, humupa na parang tinapik ng ulan, napalitan ng linaw. Sa kaniyang palad, umikot ang hibla. Sa loob ng supot, may munting init na parang aring araw. Bukas, sabi ni Lino, na malinaw ang tono. Mag-uusap tayo sa Pilapil. Huwag dito sa may bahay. Dadalin ko ang listahan ng ani at ng kaltas na ipinataw ninyo nitong 3 anihan. Kung may batas kayo, ilista ninyo. Kung may utang kami, ilista natin. At kung may batas ang lupa, pakikinggan natin iyon. Naguutos ka? Singhal ni Boggs. Hindi, tugon ni Lino. Naghahain ako ng liwanag. Napangiwi si Boy Teba. Liwanag daw, bulong niya at pumito. Alam mo bang may manggagamot ang amo namin? Kapag sinabi niyang malas ka, malas ka. Kapag sinabi niyang wala kang karapatan, wala ka. Napadako ang tingin ni Lino sa dilim sa labas. At sa gilid ng gulod ay may isa pang matang nanonood, hindi tao. Isang puting aninong nakaluhod sa tuktok ng damuhan, nakikinig. Si Dumian? Si Bulan? O isa pang bantay ng bundok? Hindi niya alam. Ngunit ang katahimikan ay parang barkong dumaong. Nag-iwan ng hamog ang alon ng katahimikang iyon. Napakamot si Boggs, nagbuntong hininga. Sige, Anya. Bukas, sa Pilapil. Dalhin mo ang gusto mong dalhin. Pero kung magtangkang tumakbo, lalong-lalo na kung magtangkang magtago ng kung anong puti, may kapalit. Tumingin siya kay Merced. Sisingilin namin ang kapalit. Lumisan silang 3 na parang mga ulap na may masamang balak. Nang mawala ang yabag, saka lamang muling huminga ng malalim sina Lino at Merced. Pumikit si Merced at sa pagitan ng takot, naramdaman niya ang kakaibang paggaan. Parang may invisible na kamay na humihimas sa kanyang balikat. Nang dumilat siya, naroon sa gilid ng punso si Bulan. Lumitaw na parang tinahi mula sa liwanag ng lampara. Sa tabi niya si Dumian, ang muka'y seryoso, ang mga mata'y malinaw. Narinig namin, sabi ni Dumian. Bukas, sa Pilapil. Hindi kayo mag-isa. Paano kami hindi mag-isa? Tanong ni Lino. Nanginginig pa rin ang tinig pero mas buong buo na. May baril sila, may yantok, may pangalan. Kami may itak at utang. Mayroon kayong tono, tugon ni Bulan. At hibla, at isang pangako. Umupo siya, marahang hinimas ang sariling tiyan. Malapit na akong manganak. Kapag isinilang ang aming munting anag, liwanag, dito sa lupa ninyo, tatatakan namin ang hangin. Ang anihan ay magkakaroon ng sarili nitong wika, pakikinggan ng tubig ang inyong huni. Ngunit bago iyon, kailangan nating harapin ang hangad na itim. Pumitlag ang lampara na parang napuwing. Sa labas, umiyak ang kuwako. Sino si Mang Sabas? Tanong ni Merced, halos pabulong. Albularyong minsan ay nag-aral sa ilalim ng mga puno ng apitong, sagot ni Dumian. Ngunit sa huli nagpalamon sa kasakiman. Marunong siyang magbukas ng lagusan, marunong siyang mag-anyong sagot sa tanong na hindi naman itinatanong. Siya ang nagpapayo kay Don Ruperto kung kailan magpaparami ng utang, kung aling pamilya ang papaluin ng malas. May hawak siyang bote ng itim na tubig. Pabaon iyon sa mga bandido. Kapag ibinuhos sa Pilapil, namamatay ang ugat ng palay na parang sinakal. Napakapit si Merced kay Lino. Kaya pala, Anya, kahit anong dilig natin, may mga bahagi ng palayan na parang ayaw huminga. Bukas, wika ni Dumian. Bago sumikat ang araw, pupunta tayo sa Pilapil. Ihahalo natin ang hibla sa binhi. Hihuni tayo sa tono ng tubig.
at ihahanda natin ang salubong, hindi para sa gulo, kundi para sa katotohanan. Paano kung hindi sila makinig? Tanong ni Lino. Makikinig ang lupa, sagot ni Bulan. At kapag nakinig ang lupa, kahit ang may-ari ay magkakaroon ng takot sa hindi niya maipaliwanag. Tumayo si Merced at inalok ang lumang banig. Magpahinga muna kayo, sabi niya. Bukas ay mahaba ang laban. Sa salitang laban, may hiya siyang nadama dahil hindi naman sila mandirigma. Ngunit may kislap din, isang bahagyang sigla na parang unang sinag ng umagang hindi pa dumarating. Humiga ang mag-asawang puti. Sa sandaling iyon, ang buong barong-barong ay tila naibangong muli. Ang bubong na tadtad ng butas ay parang salaan ng maliliit na bituin. Ang sahig na kawayan ay marahang humihinga sa bawat antok. Si Lino ay naupo sa may pasimano, pinaglalaruan ang supot na may hibla. Sa di kalayuan, dumagundong ang kulog, ngunit wala ng kasunod na sulo. Sa mukha ni Lino, may napilas na bahagi ng takot at sa puwang na iyon, may espasyo para sa galaw, para sa bukas. Lino, tawag ni Merced mula sa papag. Inaantok na ang boses. Kung sakaling hindi sila sumipot bukas, ano ang gagawin natin? Kung hindi sila sisipot, sagot ni Lino, maghihingi tayo ng tulong sa tubig. At kung sisipot sila, maghihingi tayo ng tulong sa katotohanan. Sa likod bahay, umapaw ang huni. Lilili. 3 maikli, isang mahabang hinga. Hindi alam ni Lino kung siya ang humuni o ang lupa. Ngunit alam niyang sa umagang paparating, may unang pangako na nasambit. Hindi lang sa duwende, hindi lang sa asawa, kundi sa sarili. Hindi na sila tatakbo. At sa labas ng kanilang pinto, kung saan humalik ang paa ng mga bandido, may munting puting bulaklak na biglang tumubo sa bitak ng lupa. Walang nakapansin sa oras na iyon, ngunit iyon ang unang tanda. Madaling araw pa lang, nanginginig pa ang hamog sa mga dahon ng palay ng magising sina Lino at Merced. Ang kanilang barong-barong ay tila humihinga pa sa init ng gabi, ngunit may kakaibang sigla ang paligid. Parang may mga matang nakasilip sa bawat damo, nakikinig, nakabantay. Kumilos si Lino, kinuha ang supot na buri na iniabot ni Dumian kagabi. Inilabas niya ang manipis na hibla ng pilak na tila buhay, kumikislap sa dilim. Hinawakan niya iyon at parang may dumaloy na lamig na nakapagpapatibay ng loob. Ito ang ating sandata, bulong niya. Hindi itak, hindi baril, kundi hibla ng lupa mismo. Samantala, si Merced ay nagluto ng kanin gamit ang huling 3 gatang bigas. Inihanda niya ito bilang baon, kahit alam niyang baka wala nang matira para sa susunod na araw. Ngunit sa puso niya, mas mabigat ang kahihiyang wala silang madala sa pulong kaysa sa gutom. Hindi tayo magmumukhang talunan, bulong niya sa sarili. Kahit maliit, magdadala tayo. Sa may punso, muling lumitaw sina Dumian at Bulan, kasing liwanag ng buwan na unti-unting nagtatago sa likod ng bundok. Huwag kayong mangamba, ani Dumian. Ngayon, makikilala ninyo kung paano makikinig ang lupa. Bago pa sumikat ang araw, nagtungo sila sa Pilapil. Doon, sa gitna ng palayan, binuksan ni Lino ang supot at inihalo ang hibla sa binhing dala niya. Kasabay noon, humuni si Bulan ng lilili, 3 maikli at isang mahabang huni. Nang sundan ito ni Lino, biglang umalon ang tubig sa sapa para bang tinutugon ang tawag. Napatulala si Merced. Ang mga palay na nakayuko ay tila nagsimulang umaangat ng bahagya, para bang muling nabuhayan ng lakas. Ngunit bago pa man nila matapos ang paghalo, dumating ang mga taong sinugo ng hasyenda. Naroon sina Boy Teba, Mukli at Bogs, kasama pa ang 3 tauhan.
At sa kanilang hulihan, nakasunod ang isang matandang lalaking may malamlam na mata at hawak na bote ng maitim na tubig. Si Mang Sabas, ang albularyong tagasunod ni Don Ruperto. "Magandang umaga," paos na bati ni Bogs. "Oh, nandito na pala kayo at may kasama pa kayo." Tumingin siya sa likuran ni Nalino, ngunit ang mag-asawang duwende muling nagkubli sa anino ng damo. Hindi nakikita ng mata ng karaniwang tao. "Wala kaming tinatago," matapang na tugon ni Lino, kahit ramdam niya ang panginginig ng tuhod. "Narito ang aming ani, narito ang aming ambagan. Ngunit ang hinihingi ninyo, 5 sako, ay higit pa sa kaya naming ibigay. Kung ipipilit ninyo iyon, gutom ang kapalit. At ang lupa mismo ang magpapatunay na mali kayo." Nagtawanan ang mga tauhan. Ngunit si Mang Sabas ay hindi tumawa. Lumapit siya. Pinagmamasdan ang binhi na may halong hibla. Bulong niya. May kakaiba. May halimuyak ng hindi galing sa tao. Inangat niya ang bote ng itim na tubig. "Kung ganon, subukan natin kung kakampingan ninyo ang lupa." Ibinuhos niya ang itim na likido sa gilid ng palayan. Karaniwan, sa tuwing gagawin niya iyon, agad nang mamamatay ang damo at lulusaw ang mga ugat. Ngunit sa pagkakataong iyon, sa halip na malanta, mas lalo pang nagberde ang mga palay. Parang tinanggihan ng lupa ang lason. Nagulat ang lahat, lalo na si Mang Sabas. "Hindi maaari," bulong niya. "May kapangyarihan kayong tinatago." Nakapagsalita si Merced sa wakas at malakas ang boses. "Wala kaming kapangyarihan kundi ang katotohanan. Ang lupa ay hindi pag-aari ng sinuman, hindi ng hasyenda, hindi ng sinumang may pera. Ang lupa ay may sariling tinig. At ngayon ay narinig na ninyo." Nagiba ang muka ng mga tauhan. Ang ilan sa kanila bahagyang umatras, para bang may nakitang hindi maipaliwanag. Ngunit si Bogs at Boy Tebay hindi pa rin natinag. "Kung ganon," sabat ni Bogs, "ipararating namin kay Don Ruperto ang lahat ng ito. At kapag siya mismo ang bumaba rito, wala kayong kaligtasan." Ngumiti si Mang Sabas, ngunit hindi iyon ngiti ng panalo. "May laban pa tayo," anya. "Hindi matatapos dito." Habang papalayong naglalakad ang mga tauhan, naiwan sina Lino, Merced at ang 2 duwende. Ngayon nagsimula ang tunay na laban, wika ni Dumian. Hindi lang ito tungkol sa palay. Ito'y laban ng liwanag laban sa kasakiman. At sa ilalim ng pilapil, umagos ang tubig na tila umaawit. Isang hudyat na hindi na muling magiging katahimikan ng baryo. Sa buong baryo, iisa ang kwento tungkol kay Mang Sabas, na siya raw ay dating albularyo na handang tumulong sa mga mahihirap, nagpapagaling gamit ang dahon, ugat at dasal. Ngunit matagal na iyon, panahon pa ng kabataan ni Nalino. Ang Sabas na kilala nila ngayon ay ibang-iba. May mata na parang laging naninilip ng pakinabang, may kamay na palaging nakadukot sa bulsa ng iba, at may dila na laging nakatali sa salapi ni Don Ruperto. Si Sabas ay anak ng isang karaniwang manggagapas sa kabilang baryo. Bata pa lamang nakita na ng mga tao na may kakaibang kaloob siya. Nakikita raw nito ang kulay ng hangin kapag may sakit ang isang tao. Isang tingin lang niya sa balat o sa mata ng may karamdaman, alam na agad niya kung anong halamang gamot ang dapat ipainom. Kaya't dumami ang mga pumupunta sa kanilang kubo, mula sa nilalagnat, nabalian ng buto, hanggang sa mga sanggol na hindi na humihinga. Ngunit kahit anong galing niya, nananatili silang dukha. Kapag walang handog na manok o bigas ang mga dumadayo, wala siyang kikitain. At dito nagsimulang mabuo sa puso ni Sabas ang sakit ng inggit. Isang gabi, bumisita sa kanya ang isang matandang lalaki na hindi kilala ng kahit sinong taga-baryo. Nakadamit itong itim at may dalang sisidlan ng abo.
Kung nais mong yumaman, bulong nito, gamitin mo ang galing mo hindi para magpagaling, kundi para kumontrol. Nagalinlangan si Sabas, ngunit naalala niya ang mga taong nagpapagamot sa kanya at umaalis na walang bayad. Kung ako'y magbibigay ng lakas, sabi niya sa sarili, bakit ako mananatiling mahina? Tinanggap niya ang sisidlan at sa unang pagkakataon, gumamit siya ng orasyon hindi upang maghilom, kundi upang magtakot. Isang kapitbahay ang nagkasakit at dumating upang humingi ng lunas. Hindi siya binigyan ng gamot ni Sabas hanggat walang bayad. Nang hindi makabayad, binigkas niya ang unang dasal mula sa sisidlan. Kinabukasan, namatay ang kalabaw ng kapitbahay. Doon nagsimula ang kanyang paniniwala na mas mainam ang kapangyarihan kaysa kabutihan. Nabalitaan ni Don Ruperto ang tungkol kay Sabas. Kung kaya mong magdala ng malas sa aking kaaway, wika ng hatsendero, bibigyan kita ng lupang hindi mo na kailangang bungkalin. At iyon ang simula ng kanilang pagsasama. Sa bawat pamilyang hindi makabayad ng upa, nagbubuho si Sabas ng itim na tubig sa kanilang pilapil. Sa bawat magsasakang tumututol, pinapadalhan niya ng bangungot na hindi nagigising. Sa bawat nakikipagdebate sa presyo ng ani, bigla na lang nagkakasakit ng di maipaliwanag. Lalong lumakas ang kapangyarihan ni Don Ruperto at lalo namang nabaon sa kasakiman si Sabas. Ngunit ngayong umaga sa pilapil, sa harap ni Lino at Merced, nakita niyang hindi gumana ang kanyang itim na tubig. Doon unang gumuhit sa kanyang dibdib ang takot. Hindi dahil may kalaban siyang tao, kundi dahil may puwersang hindi niya kontrolado. Hindi maaari. Bulong niya habang naglalakad palayo. Sa isip niya, bumabalik ang alaala ng matandang nagbigay sa kanya ng sisidlan. Kapag may dumating na puti, babala noon ng matanda, mawawala ang iyong kapangyarihan. At kapag dumating iyon, may kapalit na dapat bayaran. At ngayon, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ni Mang Sabas ang bigat ng parusang hindi pa dumarating, ngunit tiyak na papalapit. Samantala, bumalik sina Lino at Merced sa kanilang bahay, kasama ang mag-asawang duwende. Tahimik silang lahat, ngunit ramdam ang panibagong pag-asa. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo kakayanin, sabi ni Lino. Pero alam ko, hindi tayo nag-iisa. Ngumiti si Bulan, hinaplos ang kanya tiyan. Kapag isinilang ang aming anak dito, hindi na lamang kayo magsasaka, kayo'y magiging tagapangalaga ng liwanag. Ngunit dapat ninyong tanggapin na mas magiging mabigat ang haharapin ninyo, sapagkat ang mga tulad ni na Don Ruperto at Mang Sabas, hindi sila titigil hanggat hindi nila nasasakmal maging ang ating mga kaluluwa. Sa labas ng bahay, muling umihip ang hangin, at mula sa malayo, may tila nagmamasid. Isang pares ng matang nagliliyab, nakasilip mula sa hasyenda, naghihintay ng oras upang umatake. Matapos ang pulong sa pilapil, kumalat sa buong baryo ang balitang nakaharap ni Lino at Merced ang mga tauhan ng hasyenda at hindi sila umatras. Para sa ilan, iyon ay kahangalan. Para sa iba, iyon ay binhing umusbong ng pag-asa. Ngunit para kay Don Ruperto at kay Mang Sabas, iyon ay paghamon na hindi nila palalagpasin. Sa loob ng malaki at malamlam na silid ng bahay na bato, nakaupo si Don Ruperto sa silyang yari sa Nara. Sa kanyang tabi, nakatayo si Mang Sabas, bitbit ang bote ng itim na tubig na bahagyang kumikislap sa dilim. Hindi pwedeng makalusot ang mga kagaya ni Lino, mariing wika ni Don Ruperto. Kapag nakakita ng halimbawa ang ibang magsasaka, baka lahat sila ay magalsa. Kailangan silang basagin bago pa sila magtanim ng lakas. Sumang-ayon si Mang Sabas, ngunit may agam-agam. May kakaiba sa kanila doon. Ang kanilang lupa ay tila may humaharang sa aking itim na dasal. May puwersang hindi basta-basta. Kung ganon, dagdagan natin ng tao. Singhal ng hatsendero. Dalhin mo ang mga bandido, si Boy Teba
Mukli, Bogs at ang ilan pa. Gabi-gabi dumalaw kayo sa kanilang bahay. Takutin, sindakin at kung kinakailangan, tapusin. Ngumisi si Mang Sabas, itinago ang kaba sa ngiti. Kung kagustuhan ninyo Don, may alam akong orasyon na magpapatulog sa lahat ng nagbabantay. Hindi sila makakatakas. Kinagabihan, tahimik ang paligid ng bahay ni Nalino. Nakahiga si Merced, pinakikiramdaman ang mga ungol ng hangin. Si Lino naman ay nagbabantay, hawak ang kanyang itak. Sa tabi ng punso, nakaluhod sina Dumian at Bulan, tila nakikinig sa mga tinig ng lupa. Bigla, may malamig na hanging dumaan sa bintana. Kasabay nito, narinig nila ang kaluskos ng mga yabag, mabibigat, marahas. Lino, bulong ni Merced, may tao. Mula sa dilim, sumulpot sina Boyteba, Mukli at Bogs kasama ang iba pang tauhan. May dalang yantok, baril at sulo. Sa likuran nila nakatayo si Mang Sabas, hawak ang bote ng itim na tubig. Lumabas kayo! Sigaw ni Boyteba. Kung ayaw niyong masunog ang bahay ninyo, lumabas kayo ngayon. Itinaas ni Mang Sabas ang bote at nagsimulang bumigkas ng dasal. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang alingaw-ngaw ng mga salitang hindi pangkaraniwan. Biglang bumigat ang hangin, parang nilulunod ang paligid. Ang mga aso ng baryo, isa-isa ay tumahimik. Ang mga kuliglig natigil, para bang pinipilit nitong patulugin ang lahat ng may buhay. Unti-unting nanlalabo ang paningin ni Lino. Nararamdaman niyang bumibigat ang kanyang katawan. Si Merced ay halos mawalan ng malay. Ngunit bago sila tuluyang bumagsak, sumilay ang malamlam na puting liwanag mula sa gilid ng punso. Si Bulan, nakatayo, ang palad ay nakapatong sa kanyang buntis na tiyan. Hindi kayo makakapasok dito, mariin niyang wika. Sa bawat salita niya, parang may sumasabog na liwanag mula sa lupa. Umigting ang hibla ng pilak na nasa supot ni Lino. Sa di niya malamang dahilan, kinapit niya iyon sa hawak niyang itak. Bigla, ang itak ay kumislap na parang bagong hasa at ang bigat sa kanyang katawan ay nawala. Nagulat si Boyteba nang makita si Lino na muling nakatayo, matalim ang tingin. Hindi siya tinamaan ng dasal. Sigaw niya, "Patayin na natin!" Sugod ang mga tauhan, ngunit bago sila makalapit, kumilos si Dumian. Mula sa kanyang maliit na katawan ay lumabas ang anino na kasing laki ng punong kahoy, humarang sa daraanan ng mga bandido. Tumakbo si Mukli ngunit nadapa, para bang may humila sa kanyang paa. Ang apoy ng kanilang mga sulo ay isa-isang namatay, iniwan silang halos bulag sa dilim. "Umatras kayo!" sigaw ni Mang Sabas. Nakikita ang hindi maipaliwanag na kapangyarihan, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, binuksan niya muli ang bote at ibinuhos ang natitirang itim na tubig sa lupa. Ngunit sa mismong pagbuhos, narinig ni Lino ang huni ng tubig, li-li-li, ang tunog na itinuro ng mag-asawang duwende. Sinundan niya ito at sa bawat huni, umalon ang lupa sa kanilang harapan. Ang itim na tubig ay hindi sumipsip, bagkus itinulak palabas ng lupa, nagmistulang usok na mabilis na naglaho. Nanginginig si Mang Sabas. "Imposible ito," bulong niya. "Ang itim na tubig ay hindi dapat natatalo ng kahit sino." "Hindi ng kahit sino," sagot ni Dumian. "Ngunit kaya ng mga pusong marunong magmahal at mag-alaga ng lupa." Nakita ng mga bandido ang kabiguan ng kanilang pinuno. Isa-isa silang umatras, nagsisigawan, nagtatakbuhan pabalik sa hasyenda. Naiwan si Mang Sabas, nanginginig, hawak ang walang laman na bote. Hindi na siya nakapagsalita pa. Tila ang dating albularyo ay muli na namang binalot ng takot na matagal na niyang kinalimutan. Lumapit si Lino, itak sa kamay. Ngunit bago pa niya magawa ang anuman, pinigilan siya ni Bulan. "Hindi dugo ang panalo," sabi ng duwende. "Ang panalo ay kapag nagising ang natutulog sa dilim."
Tumalikod si Mang Sabas, halos gumapang sa kanyang pag-alis. Ang kanyang matay puno ng galit at takot. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Pagbalik sa bahay, umupo sina Lino at Merced, hingal na hingal. Ang kanilang barong-barong ay buo pa rin, ngunit ramdam nilang hindi iyon ang huling gabi ng takot. Babalik sila, wika ni Merced. At mas matindi pa. Handa tayo, sagot ni Lino. Hawak pa rin ang supot na may hibla. Dahil hindi lang ito laban natin. Laban ito ng lahat ng inaapi. At mula sa labas ng bahay, umalingaw-ngaw muli ang huni ng tubig. Li. Hudyat na ang lupa mismo ay kakampi nila sa susunod na yugto ng laban. Matapos ang kabiguan ng unang pagsalakay, hindi nakatulog si Don Ruperto sa kaniyang malaki at marangyang silid. Ang bawat tunog ng hangin ay parang panlilibak. Ang bawat hampas ng dahon ng akasya sa kaniyang bintana ay tila bulong ng paghamak. Paano nga ba na siya na pinakamakapangyarihan sa buong hasyenda ay nabigo laban sa dalawang mahirap na magsasaka? Hindi maaari, sigaw niya habang winawasak ng kanyang sakong ang basong kristal sa sahig. 2 pulubi, 2 kawawang walang lupa, at isang punso na hindi dapat pinapansin. Tumango lamang si Mang Sabas, nananatiling tahimik, ngunit sa kanyang isipan hindi na siya mapalagay. Ang pagkabigo sa itim na tubig ay nagmarka sa kanya. Wala pa siyang naranasang ganoong pagtanggi mula sa lupa. Maghahanda ako ng mas malakas na orasyon, bulong ni Sabas. Ngunit kailangan natin ng mas maraming tao. At kailangan ninyong sumama mismo doon. Nagningas ang mata ni Don Ruperto. Oo, pupunta ako para ipakita sa buong baryo na sino ang tunay na may-ari ng lupa. At kapag nakita nila akong nakatayo sa pilapil, matatahimik ang lahat. Walang magtatangkang lumaban muli. Kinabukasan, makulimlim ang langit. Ang hangin ay may dalang mabigat na alon ng ulan. Sa baryo, ramdam ng lahat na may kakaiba. Ang mga bata ay pinauwi ng kanilang mga ina, ang mga tandang ay tumahol ng tahol na hindi pangkaraniwan, at maging ang mga kalabaw ay nagkakandahampas ng kanilang mga buntot, parang may kinakatakutan. Darating siya, bulong ni Bulan habang nakaupo sa tabi ng punso, hawak ang kanyang tiyan. Ang hatsendero mismo ang sasalang ngayon. Kung ganon, mas titindi ang laban, wika ni Dumian. Hindi na lamang ito puwersa ng tao, bitbit niya ang kasakiman ng kanyang mga ninuno, ang bigat ng dugo at yaman na ipinamana. Bago lumubog ang araw, dumating sa baryo ang mahigit 20 tauhan. May dala silang baril, gulok at mga sulo. Sa kanilang unahan, nakasakay sa kabayong kulay itim si Don Ruperto, nakasuot ng puting barong na tila nang iinsulto sa dumi ng palayan. Sa kanyang tabi, nakalakad si Mang Sabas. Hawak ang bagong sisidlang naglalaman ng mas malapot at masitim na tubig. Tila hinango mula sa pusod ng putik. Mga tao, sigaw ni Don Ruperto tumayo sa pilapil. Ako ang amo ng lupaing ito. Ang bawat patak ng ulan, bawat butil ng palay, bawat batong pinapatungan ng inyong paa, lahat ay akin. Walang may karapatang mag-angkin kundi ako, at ang sino mang lumaban. Itinaas niya ang kamay at sabay-sabay na nagtaas ng armas ang kaniyang mga tauhan. Ay dudurugin. Sumugod si Mang Sabas sa gitna ng pilapil. Inilabas niya ang sisidlan at nagsimulang bumigkas ng orasyon. Ang kanyang tinig ay kumawala, bumigat ang ulap at biglang nagdilim ang paligid. Sa bawat salitang kanyang binibigkas, may nagkakabit na itim na anino sa katawan ng mga tauhan para silang nagiging mas malalaki, mas mabangis. Ngunit habang papalapit sila, humuni ang tubig mula sa sapa, li. At sa bawat huni, sumisilip ang liwanag mula sa mga tangkay ng palay. Humarap si Lino, dala ang kanyang itak na may hibla ng pilak. Sa kanyang tabi si Merced,
Dala ang palakol na dati gamit lang sa paghahati ng kahoy. Hindi na sila nanginginig. Ang kanilang mga matay punong-puno ng tapang na dulot ng paniniwalang hindi sila nag-iisa. "Mali ka, Don Ruperto!" sigaw ni Lino. "Ang lupa ay hindi sa iyo. Hindi mo mabibili ang ulan, hindi mo mapapasunod ang tubig, at hindi mo maangkin ang mga kaluluwa ng mga taong lumalaban para mabuhay." Nagulat ang mga tao. Sanay silang makakita ng nakatungong magsasaka, hindi ng isang taong naglalakas loob na sagutin ang hatsendero. Sumugod ang mga tauhan, dala ang armas. Nagpalipad ng puting anino si Damian, humarang sa kanilang daan. Si Bulan, kahit buntis, ay naglabas ng liwanag mula sa kanyang mga palad na nagpalabo sa mata ng mga bandido. Si Lino ay nakipaglaban gamit ang kanyang itak, at bawat hampas ay sinasalubong ng liwanag ng hibla para bang may lakas ng lupa sa bawat galaw. Ngunit si Don Ruperto at Mang Sabas ay hindi basta-basta. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Don Ruperto ang isang maliit na bato, kulay dugo, at itinaas ito. Biglang nagkaroon ng apoy ang mga sulo, mas malaki at mas matingkad, parang apoy ng impyerno. "Kung sa lupa kayo humuhugot ng lakas," sigaw ni Don Ruperto, "sa dugo ako huhugot, dugo ng lahat ng pinasuko at pinatay ng aking angkan." At sa unang pagkakataon, nakita ni Lino at Merced ang tunay na anyo ng kanilang kaaway. Hindi lang isang sakim na hatsendero, kundi isang lalaking nilamon ng kapangyarihan at dugo. Kumulog, kumidlat, bumuhos ang malakas na ulan. Ang buong baryo ay tila tinakpan ng unos. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimula ang tunay na labanan. Hindi lang ng tao laban sa tao, kundi ng liwanag laban sa kasakiman, ng lupa laban sa dugo. At doon, sa unang patak ng ulan, naramdaman ni Lino at Merced na hindi na lamang sila magsasaka. Sila na ay mga tagapagdala ng kapangyarihan ng lupa, at ang kanilang laban ay hindi na maiiwasan. Ang ulan ay bumuhos na parang pader ng tubig, tinatabunan ng lahat ng liwanag ng gabi. Ang mga sulo ng mga tauhan ni Don Ruperto ay agad na nalunod, at ang kanilang sigaw ay humalo sa dagundong ng kulog. Ngunit sa gitna ng unos, malinaw ang tinig ni Lino. "Hindi ninyo kayang sakupin ang lupa." Kasabay ng kanyang sigaw, kumislap ang kanyang itak na may hibla ng pilak. Sa bawat hampas, tila nagkakabit ng liwanag sa hangin. Ang mga bandido na lumalapit ay natitinag, natatakot sa di nila maipaliwanag na lakas. Si Merced naman, bagamat walang anting-anting, ay lumaban gamit ang palakol. Ngunit sa bawat galaw niya, may tila dumadaloy na lakas mula sa liwanag ni Bulan. Para bang siya ay ginagabayan ng isang hindi nakikitang kamay. "Patayin sila!" sigaw ni Boy Teba. Pilit na iniuudyok ang iba. Ngunit nang sumugod siya, biglang bumaliktad ang kanyang katawan, nadulas sa pilapil na tila naging putik na may sariling isip. Ang itak ni Lino ay mabilis na humarang sa kanyang yantok, at sa isang hampas, nahulog ito sa putik. Si Mokli naman ay sumugod kay Merced, ngunit biglang lumitaw ang aninong malaki ni Damian at tumama sa kanya. Nahulog siya sa sapa, at sa lakas ng agos ng ulan, halos matangay siya. Si Bogs naman ay nagtatakbo ng may sindak, dala ang paniniwalang may multo sa kanilang paligid. Isa-isa, ang mga tauhan ay nagkapituhan, natumba o nagsitakbo. Ang ilan ay iniwan ang kanilang armas at nagkubli sa mga kubo ng mga baryo. Sa unang pagkakataon, natalo sila hindi ng bala o ng tabak, kundi ng takot sa mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Ngunit si Don Ruperto ay hindi umurong. Nakataas ang kanyang batong kulay dugo, at sa bawat sigaw niya, lumalakas ang apoy sa paligid. "Walang lupa ang hindi ko kayang bilhin. Walang buhay ang hindi ko kayang alipinin." Subalit biglang sumingit si Mang Sabas, nanginginig at pawisan. "Don,
Hindi ninyo ba nararamdaman? Hindi natin sila basta-basta matatalo. May kapangyarihang hindi kayang saklawin ng inyong bato. Tumahimik ka, Sabas. Sigaw ni Don Ruperto. Ang aking dugo ay mas makapangyarihan kaysa lupa. Ngunit nang itaas niya muli ang bato, isang malakas na kidlat ang tumama sa malapit na punong kahoy. Ang bato'y kumislap, uminit, at muntik nang sumabog sa kanyang palad. Mabilis niya itong isinilid muli sa bulsa, nanginginig, ngunit nagkunwaring walang nangyari. Sa malayo, may mga magsasakang nakamasid sa laban. Mga kapitbahay na dati takot lumaban, ngunit ngayong nakita nilang tumatakas ang mga tauhan ng hasyenda, unti-unti silang lumapit. Lino, Merced, tawag ng isa. Hindi kayo nag-iisa. Lumapit sila dala ang kanilang mga itak, pangbungkal at pananim. Hindi iyon sandata ng digmaan, ngunit sa dami nila naging sagisag ng lakas. Sa unang pagkakataon, may naglakas loob na lumapit sa laban. Hindi kami alipin, sigaw ng isa pang magsasaka. Kami anak ng lupa, hindi ng hasyenda. At ang kanilang tinig ay naging dagundong na umalingaw-ngaw sa buong baryo. Nakita ito ni Don Ruperto at sa kanyang dibdib sumiklab ang takot na matagal na niyang iniiwasan. Sige, umatras tayo, sabi niya sa kanyang mga natitirang tauhan. Ngunit hindi pa tapos ito. Babalik ako. At sa pagbabalik ko, dudurugin ko hindi lang sila, kundi pati ang lupaing pinagmumulan ng kanilang lakas. Kasama si Mang Sabas na may halong hiya at kaba, umalis sila sa gitna ng ulan. Ngunit bago tuluyang lumisan, tumingin si Don Ruperto kay Lino at ang kanyang mga mata ay puno ng pangako ng paghihiganti. Nang tuluyan ng lumisan ng mga tauhan ng hasyenda, nagtipo ng mga magsasaka sa bahay ni Lino. Doon nakaupo si Merced na inaalon ni Bulan habang si Dumian ay binabantayan ng paligid. Hindi ko inakala, bulong ng isang magsasaka, na kayang lumaban ng isang tulad natin. Hindi kami lumaban para lang sa amin, tugon ni Lino, kundi para sa lahat ng inaapi. Kung tayo'y magsasama-sama, mas titibay ang ating lupa, mas lalakas ang ating tinig. At sa gabing iyon, sa ilalim ng ulan, isinilang ang unang binhi ng pagkakaisa sa baryo. Isang binhi na hindi kayang durugin ng kahit anong hasyenda. Sa ilalim ng lumang bodega ng hasyenda, may nakatagong silid na matagal nang hindi nakikita ng kahit sinong magsasaka. Doon, kung saan amoy amag at abo, dinala ni Don Ruperto si Mang Sabas matapos ang kanilang pagkatalo. Nasa gitna ng silid ang isang bilog na guhit na yari sa abo at dugo ng manok. Sa paligid nito ay nakasabit ang mga lumang anting-anting at alahas na ninakaw mula sa mga bangkay ng mga rebeldeng pinatay noong kabataan pa ni Don Ruperto. Kung hindi kaya ng aking tauhan at ng iyong itim na tubig ang mga magsasaka, mariing sabi ni Don Ruperto, gagamitin natin ang lakas na higit pa sa lupa. Tatawagin natin ang mga nilalang na kayang lamunin ng sinumang sumuway. Natigilan si Mang Sabas. Don, mapanganib ang inyong nais. Ang mga nilalang mula sa ilalim ay hindi basta sumusunod. Kapag tayo'y nagkamali, baka tayo mismo ang lamunin. Ngumisi si Don Ruperto. Hindi ako natatakot. Ang sino mang nagtatangkang lumaban sa akin, kahit lupa pa o kaluluwa, ay luluhod sa aking pangalan. Sa utos ni Don Ruperto, nagsimulang mag-orasyon si Mang Sabas. Gumamit siya ng abo mula sa sinunog na palay, dugo ng manok na inalay, at langis mula sa mga punong matagal ng tuyo. Ang kanyang tinig ay pumailan lang at ang hangin sa silid ay bumigat. Mga nilalang ng ilalim, bulong niya. Mga aninong kumakain ng ugat ng lupa, kayo'y aking tinatawag. Sumampa kayo sa ibabaw ng lupa, maging alipin ng aking amo. Biglang gumalaw ang abo. Mula sa gitna ng bilog ay unti-unting umusok ang itim na alon.
Nabuo ang hugis ng mga nilalang na walang mukha, mahahaba ang kamay at parang aninong kumakapit sa mismong sahig. Ang kanilang mga matay pulang apoy na walang ilaw at ang kanilang mga bibig ay walang hugis kundi malalim na bangin. Nakangising tumayo si Don Ruperto. "Ayan ang aking hukbo," wika niya. "Sa kanila, walang habag, walang pagod at walang awa. Dadaling ko sila sa baryo at sisiguraduhin kong walang magsasaka ang magtatangkang sumuway muli." Ngunit hindi pa tuluyang natatapos ang ritual, biglang kumibot ang katawan ni Mang Sabas. Ramdam niyang may malamig na kamay na dumampi sa kanyang dibdib. Ang isa sa mga nilalang ay dahan-dahang sumilip sa kanya para bang inaamoy ang kanyang kaluluwa. "Don," nanginginig na sabi ni Sabas. Sila'y hindi lang alipin, may hinihingi silang kapalit. Ngumisi si Don Ruperto. "Kapag dumating ang araw na hihingi sila ng kabayaran, hindi ako ang magbabayad. Ang mga magsasaka ang magsisilbing handog." Samantala, sa baryo ni Nalino at Merced, nagising sila sa gabi dahil sa kakaibang panginginig ng lupa. Ang mga aso ay naguunahan sa pagiyak at ang mga manok ay nagtitilihan na tila naliligaw sa dilim. Si Bulan, nakaupo sa gilid ng punso, ay biglang napahawak sa kanyang tiyan. "Nararamdaman ko," mahina niyang bulong. "May paparating na mga aninong galing sa ilalim. Hindi sila tulad ng mga tauhan ni Don Ruperto. Sila'y nilalang na walang puso at walang kaluluwa." "Paano natin sila mapipigilan?" tanong ni Merced habang yakap ang kanyang sarili sa lamig. "Sa liwanag lamang," sagot ni Dumian. "Ang hibla ng tubod ay hindi lang pananggalang, kundi pang-ugat ng liwanag. Kailangan natin itong palakasin bago pa sila makarating dito." Nagtipon-tipon muli ang mga magsasaka. Ngayon, mas marami na ang lumapit kina Lino at Merced. Dala ang kanilang mga kasangkapan at dasal. Hindi na lang sila basta nanonood. Handa na silang sumama. "Kung may mga anino silang dala," sabi ng isa, "kami naman ay may ilaw ng ating mga puso." Habang nagsasalita sila, biglang umalulong ang hangin. Sa di kalayuan, may nakita silang mga aninong gumagalaw sa ilalim ng buwan, humahaba at lumalapad para bang dagat ng dilim na dahan-dahang lumalapit. "Darating na sila," wika ni Dumian. "At ito ang magiging pinakamalaking pagsubok ng ating pagkakaisa." Mula sa dulo ng palayan, dumating ang dagat ng dilim. Ang mga nilalang mula sa ilalim ay kumakapit sa lupa na para bang mga ugat na buhay. Mahahaba ang kanilang mga kamay at bawat hakbang nila'y nag-iiwan ng tuyong damo at bitak sa pilapil. Ang kanilang mga matay nag-aalab ng pulang apoy, ngunit hindi iyon ilaw kundi baga ng kasakiman. "Mga magsasaka!" sigaw ni Lino, nakatindig sa gitna ng pilapil. "Huwag kayong matakot, ang lupa ay nasa panig natin." Ngunit sa kabila ng kanyang sigaw, ramdam ng lahat ang ginaw ng hangin at bigat ng dilim. Isa-isang nagsitago ang ilan, nanginginig. Ngunit may mga nanatili, dala ang kanilang mga itak, karit at gulok. Sa kanilang mga muka, halata ang kaba, ngunit mas nangingibabaw ang tapang. Itinaas ni Lino ang kanyang itak na may hibla ng tubod. Agad itong kumislap at mula rito ay lumabas ang puting sinag na tumama sa harapan ng mga anino. Napatras ang ilan sa kanila, sumisigaw na parang nasusunog. "Li, li, li!" huni ni Merced, inaalala ang turo ni Bulan. Sa kanyang tinig, sinabayan siya ng mga magsasaka. Sabay-sabay nilang inawit ang 3 maikli at 1 mahabang huni. Ang lupa'y umalon at mula sa pilapil ay tumubo ang maliliit na puting bulaklak, kumikislap na parang bituin sa dilim. Si Bulan, nakaupo pa rin at hawak ang kanyang buntis na tiyan, ay nakapikit. Mula sa kanyang palad, kumalat ang liwanag na bumalot sa buong palayan. Ang mga anino'y nag-ingay, nagpalikaw, at ang ilan ay nagsimulang matunaw na parang usok na nahipan ng hangin. Hindi sila sanay sa liwanag ng pagkalinga, wika ni Dumian. Habang kayo'y nagkakaisa,
mas lalakas ang kapangyarihan ninyo. Ngunit hindi lahat ng anino'y nataboy. Ang ilan ay sumugod, kumapit sa mga magsasaka at sinubukang higupin ang kanilang lakas. Isang matandang magsasaka ang halos bumagsak nang lapitan siya ng isang anino, ngunit bago pa ito makadikit, itinapon ni Merced ang kanyang palakol na nabalot ng liwanag mula kay Bulan. Tumama ito sa anino at agad itong naglaho. "Hindi tayo papayag na sakupin nila ang ating mga buhay," sigaw ni Merced habang pinulot ang kanyang palakol. Si Lino naman ay nakipagtuos sa dalawang anino gamit ang kanyang itak. Sa bawat hampas niya, may liwanag na lumalabas at ang lupa ay tila sumasabay sa bawat galaw. Para siyang hindi na lamang tao, kundi bahagi ng mismong kalikasan. Sa likuran, isa-isa nang lumabas ang mga natakot na magsasaka. Ang ilan ay may dalang lampara, ang iba na may hawak na mga kandila mula sa kanilang altar. Pinaglapit nila ang kanilang mga ilaw at sabay-sabay na tumayo sa gilid ng pilapil. "Para sa lupa," sigaw ng isa. "Para sa ating mga anak," sigaw ng iba. "Para sa ating pagkakaisa," sabay-sabay nilang hiyaw. At sa kanilang sabayang sigaw, ang buong palayan ay tila sumindi. Ang ulan ay huminto at ang mga bituin ay muling sumilip, nagbibigay ng liwanag sa laban. Isa-isang umatras ang mga anino, sumisigaw ng walang tunog. Hindi nila kinaya ang liwanag na pinagsama-sama ng lupa, ng duwende at ng mga magsasaka. Sa huli, ang natirang ilan ay bumalik sa mga bitak ng lupa kung saan sila lumabas, naglaho na parang panaginip na masamang hindi na nais maalala. Ngunit bago sila tuluyang mawala, narinig ng lahat ang tinig na dumagundong sa hangin, ang boses ni Don Ruperto. "Hindi pa tapos ang laban," sigaw niya. "Kung hindi kayo kayang talunin ng aking mga tauhan at ng mga anino, dudurugin ko kayo mismo sa apoy ng aking pangalan." At ang sigaw niyang iyon ay nagbigay babala na ang susunod na laban ay mas mabigat pa. Pagkatapos ng laban, nagtipon ng mga magsasaka sa gitna ng palayan. Basang-basa, pagod, ngunit nagngingitian. "Nakita ninyo?" sabi ni Lino. "Kapag tayo'y nagkaisa, walang hatsendero, walang anino, at walang dilim ang makakatalo sa atin." Humarap sa kanya si Merced, hawak ang kanyang kamay. "Simula ngayon," sabi niya, "hindi na tayo alipin. Tayo na ang tagapagtanggol ng ating lupa." Sa gilid, si Bulan ay napangiti, hawak pa rin ang kanyang tiyan. Malapit na siyang isilang, bulong niya. At sa kanyang pagsilang, mas lalo pang titibay ang inyong liwanag. At sa gabing iyon, unang naramdaman ng baryo ang tunay na pag-asa. Isang liwanag na kahit anong dilim, hindi na muling mapapawi. Ilang araw ang lumipas mula na umatras ang mga nilalang ng ilalim. Tahimik ang baryo, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kapanatagan, kundi paghihintay. Ang mga magsasaka ay patuloy na nagbubungkal, ngunit ngayon ay may kakaibang sigla sa kanilang mga mata. Hindi na lamang sila mga alipin ng lupa. Sila'y mga tagapagtanggol nito. Sa gabi, nagtitipon sila sa kubo ni Lino at Merced. Ang bawat isa ay nagdadala ng kanilang kaalaman. Halamang gamot, dasal, lumang kwento ng mga ninuno. Ang ilan ay nag-ukit ng krus sa kawayan. Ang iba ay naglatag ng mga palaspas na galing sa kapilya. Para sa kanila, lahat ng simbolo ng pananampalataya, Kristiyano man o sinaunang orasyon, ay mahalaga basta't laban sa kasamaan. Darating si Don Ruperto, wika ni Dumian. Ngunit hindi siya darating na tao lamang. Sa kanyang dugo ay may kasaysayang masama at iyon ang kanyang huhugutin sa huling laban. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ng isang magsasaka. "Ang kanyang angkan," sagot ni Bulan, "ay matagal nang nag-alay ng dugo upang palakasin ang kanilang kapangyarihan.
Ang kayamanan at hasyenda ay itinayo sa kapalit ng kaluluwa ng mga pinaslang. Ang batong hawak niya ay hindi simpleng bato. Iyon ay sisidlan ng dugo ng kanyang mga ninuno. Sa oras na buuin niya ang sumpa, magbabalik ang lahat ng kanilang kasamaan sa anyong apoy. Tahimik ang lahat, ngunit tumindig si Lino. Kung ganon, mas lalo nating dapat ipaglaban ang lupa. Sapagkat kung magtagumpay siya, hindi lamang tayo ang alipin, pati ang ating mga anak at ang mga susunod pang salinlahi. Nagsimulang maghanda ang baryo. Ang mga kababaihan ay gumawa ng mga langis mula sa niyog, hinaluan ng dasal at dahon ng sambong. Ang mga lalaki naman ay nagpatibay ng mga pilapil para maging hadlang sa anumang susugod. Ang mga bata ay tinuruan ng huni, li, 3 maikli at 1 mahaba para sa oras ng pangangailangan. Si Merced ay nanguna sa pagtitipon ng mga babae. Kung maglalaban ang ating mga asawa at kapatid, tayo'y hindi manonood. Magiging tagapagdala tayo ng liwanag. Ang bawat apoy na ating sisindihan ay magiging gabay laban sa dilim. Si Lino naman ay nagturo sa mga kalalakihan kung paano lumaban nang hindi lang gamit ang lakas, kundi gamit ang tapang ng pagkakaisa. Kapag isa-isa tayo, mahina tayo. Ngunit kapag sabay-sabay tayong humampas, ang ating mga tinig ay mas malakas pa sa kulog. Habang abala ang lahat, si Bulan ay nakaramdam ng matinding pananakit. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at napaluhod. Malapit na, bulong niya. Malapit nang isilang ang aming anak. Agad siyang dinala sa loob ng kubo ni Lino at Merced. Ang mga kababaihan ay nagtipon, nagdasal at nag-alaga. Samantala, si Dumian ay nanatili sa labas, bantay sarado, nakikinig sa bawat galaw ng hangin. Kapag siya'y isinilang, wika ni Dumian, magkakaroon tayo ng bagong liwanag na magpapatibay sa ating laban. Ngunit kasabay nito, mas lalo tayong hahabulin ni Don Ruperto. Sapagkat alam niyang ang kapanganakang ito ang magiging wakas ng kanyang kapangyarihan. Kinagabihan, dumating ang isang batang lalaki, hingal na hingal, mula sa dulo ng baryo. Nakita ko, sigaw niya. Si Don Ruperto, paparating siya, dala ang kanyang mga tauhan at may mga apoy na kulay dugo sa kanilang mga kamay. Nagkagulo ang lahat, ngunit si Lino ay agad na tumindig. Ito na ang ating oras, hindi na tayo aatras. Kung aalis tayo ngayon, wala nang bukas. Ngunit kung haharapin natin sila ngayon, kahit madugo, magkakaroon ng umaga. Humarap siya sa lahat ng magsasaka. Handa na ba kayo? Sabay-sabay na tumugon ang buong baryo. Handa na kami? Sa loob ng kubo, muling sumigaw si Bulan. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang puting liwanag ang kumalat mula sa kanyang katawan, dumaan sa dingding at sumayaw sa buong baryo. Ang lahat ay nakaramdam ng init at lakas. Isinilang na siya. Bulong ni Merced, hawak ang kamay ni Bulan. Ang bata, ang bagong liwanag. At sa sandaling iyon, dumagundong ang lupa. Ang hukbo ni Don Ruperto ay nakarating na sa gilid ng baryo, dala ang mga sulo at ang batong kulay dugo na kumikislap sa dilim. Ang huling laban ay magsisimula na. Sa kadiliman ng gabi, nagliyab ang kalangitan na parang araw na pula. Dumating si Don Ruperto, nakasakay sa kanyang kabayong itim. Hawak ang batong kulay dugo na kumikislap sa kanyang palad. Sa bawat hampas ng kanyang kamay, ang mga sulo ng kanyang tauhan ay biglang lumalaki, nagiging apoy na kulay dugo, at ang mga magsasakang humaharang ay natutulak ng init. Sa kanyang likuran, si Mang Sabas ay nakayuko, nanginginig, dala ang mga orasyon ngunit tila hindi na makapangyarihan. Nararamdaman niya ang bigat ng sumpa at sa kanyang puso may kaba na baka sila mismo ang lamunin ng kanilang nilikha. Mga alipin,
Sigaw ni Don Ruperto, tumutunog ang kanyang tinig sa buong baryo. Ngayong gabi, luluhod ang lahat sa akin. Ang lupa, ang tubig, pati ang inyong mga kaluluwa, akin lahat. Ngunit bago pa siya makalapit, mula sa kubo ni Lino at Merced, kumalat ang kakaibang liwanag. Si Bulan ay nakahiga, katatapos lamang manganak. Sa kanyang tabi, ang sanggol na nakabalot sa puting banig ay umuungol na parang huni ng tubig, lilili, 3 maikli, 1 mahaba. Ang baryo ay napuno ng liwanag na parang sinag ng buwan at araw na nagsanib. Ang mga magsasakay na paluha sa init na dumaloy sa kanilang dibdib. Ang kanilang mga itak at karit ay kumislap. Ang kanilang mga kamay ay tila pinatibay ng mismong lupa. Darating na ang wakas mo, Ruperto. Sigaw ni Lino, hawak ang itak na mas makinang pa kaysa dati. Itinaas ni Don Ruperto ang batong kulay dugo. Mula rito'y lumabas ang apoy na kulay itim at pula, parang alon ng impyerno. Tumama ito sa pilapil at agad na natuyo ang mga damo, nagbitak ang lupa. Ngunit sumalubong si Lino, itinapat ang kanyang itak. Mula sa hibla ng tubod, kumalat ang puting sinag na tumama sa apoy. Nagbanggaan ang 2 puwersa, apoy ng kasakiman laban sa liwanag ng lupa. Humuga ang baryo, umingay ang langit at ang mga magsasakay napakapit sa isa't isa. Hindi mo ako matatalo, sigaw ni Don Ruperto. Dugo ng aking angkan ang aking sandata. Ngunit ang lupa ay hindi sa inyong dugo, sagot ni Lino. Ito'y para sa lahat. Habang nagpapatuloy ang banggaan, napatingin si Mang Sabas sa paligid. Nakita niya ang mga magsasaka, mga dating pasyente niyang nilapitan para magpagamot, mga batang minsan niyang tinulungan noong kabataan niya. Nakita niya si Merced, nakatayo, hawak ang palakol, at sa likuran niya si Bulan at ang bagong silang na bata. Bumigat ang kanyang dibdib. Ito ba ang aking naging buhay? Bulong niya. Alipin ang kasakiman, gamit ang aking kaloob para manakit? At sa huling pagkakataon, tumakbo si Sabas papunta kay Don Ruperto. Itigil na natin ito, sigaw niya. Ang kapangyarihan mong iyan ay hindi na para sa tao. Ito'y sumpa. Ngunit sa halip na makinig, itinulak siya ni Don Ruperto. Tuwag. At sa isang iglap, tinamaan si Sabas ng apoy mula sa bato. Sumigaw siya at ang kanyang katawan ay nagliyab, ngunit bago siya tuluyang lamunin, itinuro niya ang kanyang mga daliri kay Lino. Lino! Ang bato! Wasakin mo! Nakita ni Lino ang pagkakataon. Tumalon siya sa gitna ng apoy, hawak ang itak na kumikislap sa liwanag ng hibla. Sa isang malakas na sigaw, ibinagsak niya ang itak sa batong hawak ni Don Ruperto. Nagliyab ang hangin at isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong baryo. Ang bato'y nadurog, naging alikabok na tinangay ng hangin. Ang apoy na pumapalibot sa hatsendero ay biglang nawala. Si Don Ruperto ay napaluhod, ang kanyang mga matay nanlabo. Hindi, maaari. Ako ang may-ari ng lahat. Bulong niya bago siya tuluyang bumagsak sa lupa. Wala nang hininga. Tahimik ang baryo. Tanging huni ng sanggol at hampas ng ulan ang naririnig. Ang mga magsasakay unti-unting lumapit at sa kanilang mga mukhay may luha ng tagumpay. Nagwagi tayo, bulong ni Merced. Hawak ang kamay ni Lino. Si Bulan, bagamat pagod at mahina, ay ngumiti habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Ito ang bagong liwanag ng inyong baryo. Siya ang tatak ng inyong pagkakaisa. Habang siya'y nabubuhay, mananatiling malakas ang inyong lupa. Si Dumian ay tumingin sa mga magsasaka. Ngayon, wala nang hatsendero. Ang lupa ay muli nang sa inyo. Ngunit alalahanin ninyo, ang lupa ay hindi pag-aari ng isa, kundi ng lahat na marunong mag-alaga. Kinabukasan, sumikat ang araw na maliwanag. At sa unang pagkakataon, ang baryo ay hindi natatakpan ng anino ng hasyenda. Ang mga magsasakay nagtanim muli at ang bawat punla ay tila mas mabilis lumago.
Si Lino at Merced ay naging huwaran, hindi lamang bilang mag-asawa kundi bilang mga lider ng baryo. At sa bawat gabi, ang huni ng tubig, li li li, ay umaalingaw-ngaw pa rin, tanda na ang lupa at ang liwanag ay nanatiling gising. At doon nagsimula ang bagong kasaysayan ng baryo. Isang kasaysayan na itinaguyod hindi ng takot, kundi ng pagkakaisa, tapang, at liwanag ng isang sanggol na isinilang sa gitna ng dilim. Lumipas ang mga buwan at unti-unting nagbago ang baryo. Ang dating tuyot na mga palay ay muling nagberde, mas makapal, mas masigla. Ang mga ilog na dati halos tuyo ay muling nag-umapaw ng malinaw na tubig. Ang mga magsasaka ay nagtulungan, walang alipin, walang amo. Lahat ay may bahagi sa ani at sa ani pantay-pantay na nagbabahagi. Wala nang tauhan ni Don Ruperto ang bumalik. Ang hasyenda'y iniwan ng mga takot at ng sumpa. Ang dating bahay na bato na pinagmulan ng kasakiman ay unti-unti ring nilamon ng damo at ng katahimikan hanggang maging guho na lamang na alaala ng isang madilim na nakaraan. Si Lino at Merced ay nanatiling payak na magsasaka. Ngunit para sa baryo, sila na ang naging gabay at pinuno. Ang kanilang bawat payo'y pinapakinggan at ang kanilang simpleng pamumuhay ay naging halimbawa ng tunay na kayamanan, hindi salapi kundi dangal at pagkakaisa. Si Bulan at Dumian, matapos isilang ang kanilang anak, ay nagpasya na manatili muna sa baryo. Ang kanilang sanggol na pinangalanang Anag, Liwanag, ay lumaking malusog at sa bawat iyak niya ay tila sumasabay ang huni ng tubig sa ilalim ng lupa. Para sa mga magsasaka, siya ang naging sagisag ng bagong pag-asa. Tuwing gabi, ang mga matatanda ay nagtitipon sa tabi ng punso. Doon nila ikinukwento sa mga bata ang kasaysayan ng kanilang baryo, kung paano sila sinubok ng kasakiman at kung paanong ang tapang ng dalawang mahirap na magsasaka kasama ng kanilang mga kaibigang duwende ang nagligtas sa kanila. Anak, wika ng mga ina sa kanilang mga bunso, alalahanin ninyo, hindi kayamanan, hindi baril, hindi kasakiman ang tunay na lakas. Ang lakas ay nasa lupa, sa tubig, at sa pusong marunong magmahal. At sa bawat huni ng mga bata, li-li-li, 3 maikli at 1 mahaba. Tila sumasagot ang hangin, parang nagpapaalala na ang kasaysayan ay hindi lamang alaala, kundi gabay para sa hinaharap. Makalipas ang maraming taon, ang kwento ni Lino at Merced, ni Dumian at Bulan ay naging alamat na ikinukwento sa iba't ibang baryo. May nagsasabing nakita pa raw nila ang puting anino na nagbabantay sa pilapil tuwing dapit hapon. May iba namang naniniwalang si Anag, ang batang isinilang sa gitna ng dilim, ay magiging bagong tagapangalaga ng buong kapatagan. At kahit magbago ang panahon, kahit dumating ang bagong pagsubok, ang alamat ay nananatili na ang lupa ay hindi pag-aari ng iilan, kundi ng lahat na handang mag-alaga at magbigay buhay. Sa dulo ng lahat, sa bawat umagang sumisilip, makikita ang baryo na tahimik ngunit masigla. Ang mga magsasakay nagtatrabaho ng may ngiti, ang mga bata ay tumatakbo sa pilapil, at ang mga ilog ay umaawit ng parehong huni, li, li, li. At doon nagwakas ang kwento ng isang baryong minsang binalot ng dilim, ngunit muling isinilang sa liwanag ng pagkakaisa, tapang at pag-ibig. Wakas.